Bubuksan natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Sabi ng Bible, For I delivered it to you as of first importance, what I also received, that Christ died for our sins. Grabe, ano? In accordance with the Scripture, sabi ng Tagalog po, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Pinakamahalagang aral, kapatid. Ito po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Ano po ito? Na si Kristo'y namatay. Hello! Upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Pero hindi po doon natapos ang lahat. Sabi doon, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Palakpakan natin ang Diyos ayon sa kasulatan. Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak! Praise God. Marami tayo excited. Malapit pa ba tayo? Sabi mo, excited ka ba? Are you excited? Sabi natin ka na, celebrate. Wow. Celebrate. Amen. Amen. Yakapin mo yung katabi mo, kamayan mo, yakapin mo, sabihin mo, pinagpala ka. Praise God. Yan, babae sa babae, lalaki sa lalaki, yakapin natin ang isa't isa. Amen. Sabihin mo, mapalan tayo. Sapagkat may Kristo. Palakpakan natin ng Diyos. Praise God, tayo po ay manalangin, Lord, samahan mo kami sa umaga ito. Patuloy ang presensya mong malaganap sa aming kalagitnaan. Truly, you deserve honor, glory, and power. Sino ba naman kami, Panginoon? Upang piliin mo, upang iligtas mo. Sa totoo lang, O God, hindi namin kayang arukin ang iyong dahilan. But one thing we know, because you love us. Sapagkat mahal mo kami, O God. Kaya naman alam namin, Panginoon, O God, sa pagmamahal na yun, O God. Lord, kung bakit kami naririto, O Diyos, katugunan ng iyong panawagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. We love you. We adore you. Ma-enjoy namin ang moment na ito. Kasama ka, Panginoon, susugan. Lord, makapagpasalamat kami, Panginoon. Palakasin mo kami ng iyong mga salita. Lord, anumang kahinaan, kasalanan, kakulangan, Panginoon, Lord, hindi po kami karapat-dapat sa iyong harapan. Wala po ni isa sa aming karapat-dapat, ngunit hayaan mo na ikaw ang Diyos, ang patuloy na makita sa lugar nito. Salamat, Lord. We surrender everything to you, Jesus Christ. Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you, Lord. Mangusap ka. Huwag mo pong hayaang lumabas kami ng kwartong ito. Matapos ang sambahang ito, nang hindi ka nagsasalita sa amin. One thing we ask, Lord, is for you to speak to us, O God. Lord, magsalita ka po sa amin. Nais namin maranasan ka pa. Nais namin magkaroon ng revival sa aming mga buhay. Nais namin magkaroon ng matinding pagbabago sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, sa amin po, para saan pa nga ba ang buhay dito kung hindi para sa iyo? Kaya naman, Lord, naririto kaming lahat nagpapakumbaba, Panginoon. Nagsusumamo sa iyong harapan, baguhin mo kami ng mensahe mo, Panginoon, O God. Hindi ito kaya ng tao, Panginoon. Hindi namin ito kaya. Alam namin, ikaw lang ang makagagawa nito, Panginoon, O God. Kaya naman, Lord, sa iyong mga kamay, O God, aming pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Maging ang aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Sapagkat kami iyong tinawag at pinili, Panginoon Jesus, O God, upang managana sa iyong kahabagan, Panginoon. Thank you, Lord. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Makakapagp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 
Yung ating 5:30 ay naging 6. Amen? Yan talagang the greatest battle of Christian. Amen? Ang pagising ng umaga. Amen? Sa umaga pong ito, welcome po sa bawat isa sa atin magmula sa mga churches natin from Cavite and Laguna. Salamat po sa lahat ng narito. Salamat po sa buhay ng ating daddy at mami na nagbigay po ng privilege upang mangaral ng salita ng ating Panginoon. It's always been an honor to share what God has done to us through His Word. Amen? And this morning,
we will be studying about the biblical context of Resurrection Sunday, the historical reality of the resurrection. 3 points lamang po ito na may tagtatatlo. Amen? So, again, the historical reality of the resurrection, and then the theological significance of the resurrection, and the practical implications for believers today. Diba? Medyo hindi tayo makaka-relate. Sa topic po na ito ay iilan lamang ang pwedeng makarelate. Pero pwede tayong makarelate, amen, kapag patuloy nating naranasan yung Espiritu ng Diyos. Medyo iilan lang ang makarelate doon sa reality. Pero spiritually, sabi mo nga sa katabi mo, spiritually, dapat relate ka. Kasi patay ka na. Sabi mo, kasi patay ka na. Pero binuhay ka pa. Amen. Spiritually po yan. Pero ang nangyari, kaya medyo makaka-relate lang tayo, pero ang nangyari kay Jesus Christ, baliktad, hindi siya spiritually dead. Hello? Siya ay physically dead. Namatay lang siya physical. Hello? At alam niyo po, dito sa mundo, dito sa world, sabi mo sa katabi mo, dito sa world, pagka end of life, end na talaga. Tama? Tama. Diba, dito sa mundo, kapag patay na, tapos na. Diba, wala nang kasunod. Pero sa ating mga Kristiyano, if, diba, mangyayari kung mangyayari man sa atin, yun yung simula ng walang hanggan mo. Diba? Sabi mo nga, yun yung beginning ng eternal natin. For those who believe in Christ, that is the beginning of the eternal life. But for those who don't, sa mga nagmamatigas pa rin, teka lang, pastor, nasa simbahan nga ako, ba't mo naman sinasabing nagmamatigas ako? Kasi yan ang katotohanan. Hindi porket nagsisimba ay Kristiyano na. Yung iba nandito lang sa loob ng church, naghahanap ng mabibiktima. Hello? At totoo, mabibiktimang ano? Mabibiktimang mauutangan. Hindi, totoo. Mag-girlfriend, mag-boyfriend. Hello? Totoo. Yung iba, masabi lang na religious siya. Kaya sabi po sa mga mananampalataya at totoong maniniwala kay Kristo. Di ba? Doon sa mga mananampalataya, talaga naman, beginning na yan ng eternal life natin. Pero sa mga nagkukunwari, hindi po ako nag-judge. Hindi po ba tayo? Yun ang katotohanan na sinasabi ng Bible. Sapagkat ako po, hindi ko po nakikita ang puso ng bawat isa sa atin. But it's the message of God. Sa mga hindi pa totoong nananampalataya at naghahanap lang ng ibang bagay dito sa loob ng church. Ano sabi? Simula na rin yun ng eternal. Ano po yun? Eternal punishment sa impyerno. Hello? Kaya hindi natin pwede sabihin, Lord, ba't ganon? Dahil alam niyo po, may belief na ganyan. Na ang belief niya dahil mabuti at mapagmahal ng Diyos, walang maiimpyerno. Which is mali sa sinasabi ng Bible. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang panghabang buhay sa impyerno. Hello? Sabi mo sa katabi mo, wala pong ma-offend ha. Wala pong ma-offend. Pag hindi ikaw ang tinamaan, huwag kang tatahol. Okay? Hello, andyan po ba tayo? Wala pong ma-offend ha. Pag hindi ikaw ang tinamaan, walang tatahol. O sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw yon, sabihin mo ng konti. Kung ikaw yon, umayos ka. Sabihin mo kung ikaw yon, wala kang mabibiktima rito. Sabihin mo, hindi ako yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon. You know, imagine being one of the disciples on that Sunday morning. Yes. Diba? Alam niyo po yung parang nagluksak sila,
Ilang araw, Friday, Saturday, iyak sila ng iyak, patay na si Jesus, patay na si Jesus. Tapos, pagtingin nila sa pagtingin nila sa libingan, sa puntod, tama ba yun? Puntod ba yun? Sa malaking kuweba kasi yun eh. May nakaharang na malaking bato. Pag hindi daw naniwala kay Jesus, ipupukpok yung bato sa kanya. Maniwala ka. Di ba? So, na-confuse sila dahil nakita nila ang kuweba or ang libingan, ang tomb. Yes, tomb. Ang tomb ay empty. Now, what our biblical context is 1 Corinthians 15, verse 3 to 4. Pag-usapan po natin, Resurrection Sunday is the cornerstone of our Christian faith. Maintindihan po natin na ito talaga yung haligi. Sabi mo nga haligi. Pag sinabing haligi, ano po yun? Pag walang pundasyon, bagsak. Walang kwenta. Walang kabuluhan. Tingnan mo yung katabi mo. May kwenta yan. Hello, nandiyan po ba tayo? Pero tayo, pag walang Kristo, alams na. Amen? So, without it, our hope is meaningless. 1 Corinthians 15, verse 17. Baka sabihin nyo, chismis lang yun. Basahin natin. 1 Corinthians 15, verse 17. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Wow! Sabi mo, wow! Diba? Kaya grabe ang ating pong title, hindi pa nababanggit, sorry, ay the victory of the resurrection, love, hope, power, and new life in Christ. Sabi mo, may pag-asa? Hello? Parang hina naman yan. Sabi mo, may pag-asa? May kapangyarihan? At may bagong buhay? Kay Kristo? Hindi po kay Kristo, kay Pastor Atam, hindi po. Hindi rin po kay Tirso, kay Daddy Pastor, kundi kay Kristo. Hello? Andiyan po ba tayo? Sabi mo kay Kristo. Di ba? May bagong, kaya po sila nabanggit ko, magkatunog eh. Baka sabihin nyo, okay? So, hope, may pag-asa. Sabi mo, may pag-asa kay Lord. Sabi mo, minsan, alam mo, kailangan ng encouragement natin. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa kay Lord. Tapiin mo. Di ba? Minsan, di na tayo nakakakita ng pag-asa. Hello? Pangalawa, di na tayo nakakakita ng kapangyarihan. Tapiin mo rin yung katabi mo. Sabi mo, may kapangyarihan kay Lord. Hello? Di ba? Ano pa? Ito, napakaganda. Sabi mo sa katabi mo, may bagong buhay kay Lord. Tapiin mo, may bagong buhay kay Lord. Praise God! Palakpakan natin si Lord. Now, the resurrection of Jesus Christ is the ultimate demonstration of God's power, the validation of Christ's divinity, and the guarantee of eternal life for believers. Walang nakagawa nito, ang Diyos lang. Kung pag-aaralan po natin ang maraming, sobrang dami ng pananaw sa pagiging Diyos, matutuklasan niyo po na walang ibang Diyos na nabuhay, namatay at nabuhay, si Jesus Christ. Amen. Sabi mo, ganun kalupit ang Diyos natin. Nakalay po ba tayo? Hindi na ako magbabanggit. Religion. Okay? May nabalitaan kasi ako, ginawang joke yung isang religion, namatay eh. Nabaril. Hindi, totoo. So, hindi tayo magbabanggit. Pero yun ang katotohanan. Di ba? Maraming religion, sumasamba sila, hindi si Kristo ang kanilang Diyos. Sumasamba sila sa ibang klaseng Diyos. May mesa puno, may elepante. Depende yung iba kung ano siguro nila, kung ano sinasamba. Diba? Totoo po yun. Maraming uri ng religion. Diba? Pero sa lahat ng Diyos, si Jesus Christ lang yung namatay at muling nabuhay. Palakpakan natin ng Panginoon. Ilang minutes po ba ako? Napaka-importante. Ilang minutes ba? 30 minutes lang, So, para makakain na tayo, hindi tayo kumakain. Bago tayo kumain, physical, spiritual muna. Now, a historical reality of the resurrection. Bibilisan ko lang po itong historical reality because this needs some proof.
Kasi sabi nila, chismis lang. Diba? Sabi nila, kwento lang. Parang si Superman lang si Jesus. Yung mga ateista, hindi sila naniniwala na may Kristo talaga, na namatay at nabuhay. Unless ipakita daw yung medical records. Wow. Dito daw, may napapanood ako sa Facebook, may preacher, may ateista, kine-question siya. Diba? Kailangan niya daw ng proof and evidence. Sinagot ngayon siya. So, pag bibili ka ng sardinas, kailangan mo rin ng proof and evidence na sardinas yung nasa loob bago mo bilhin. Diba? So, parang ganun, ano? Naiintindihan po ba natin yon? There's a thing that should be built with trust and faith. Hindi lahat ng bagay kailangan ng proof and evidence. Sapat na yung pagtitiwala at pananampalataya para masabi mong totoo nga iyon. Pero ito po ay hindi based on faith and trust lamang, but we have number one, historical reality of resurrection. We have eyewitness testimony. Sabi mo, may nakakita. Hello? Amen. Jesus appeared to Mary Magdalene, John chapter 20, verse 11 to 18. Hindi ko na po babasahin yan. Ito po yung verses na nagpakita si Jesus kay Mary at inutusan niya. Meron bang nagpakita at nag-utos pa na multo? Hello? Di ba? May disciple pa nga ayaw maniwala. Sino po yun? Si Papa Tomas. Yeah? Hello? Ayaw niyo maniwala. Kaya ano sabi ni Jesus Christ? Sige, idut mo yung kamay mo yung daliri mo sa akin para malaman mong buhay ako. Nung hinahawakan niya, ano sabi niya? Diyos ko! Di ba? May God, ano yan? May Lord and may God. Diyos talaga si Jesus. Amen. Hello! Ayan ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. So, praise God. Ano ba po? Ito po, napakalupit. 1 Corinthians, basahin natin to. 1 Corinthians 15 verse 6. Nagpakita si Jesus Christ sa 500 tao at once. Grabe, no? 500 yung witnesses. Baka kasi magduda pa daw tayo eh. So sabi dito, pagkatapos nagpakita rin siya sa mahigit 500 ng mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Hindi, nung panahon lang po nila yan, ha? Huwag natin ito pagkakamali. Okay? Ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nung sinulat po yun ni Paul sa Church of Corinth. Okay po. So, palakpakan natin ng Panginoon. Baka interpret yung buhay ko hanggang ngayon. Hindi po. So, 500 talagang may nakakita. The disciple went from fearful to fearless. You know, the impact of God showing Himself to people, why is that? Hindi po yun proof na may multo. Kasi nabuhay talaga siya, naghimala siya, nagministeryo pa siya for 40 days. Kaya nauso yung yung 40 days journey. Diba? Sa ibang doktrina. Kinuha na lang. Pero ang essence po talaga nun ay para mapakita na siya talaga ay totoong buhay. Wala nang ibang dahilan. Hello? Hindi para maglakbay. Kaya ang naging response po ng mga disciple at that time, they are willing to die for the truth of the resurrection. Handa silang mamatay dahil alam nilang nabuhay at totoong nabuhay si Kristo. Tanong mo nga yung sarili mo, handa ka bang mamatay para kay Kristo? Kasi yung iba sa atin, okay lang mabuhay para kay Jesus. Pero pag mamamatay na, hindi na kaya. Hindi na atakbo na. Hello? Diba, Lord? Ayoko na sa'yo. May sakit ako. Lord, ba't nakaratay ako sa hospital? Lord, pinabayaan na ako ng aking sons and daughters. Di ba? I will die alone with my life because I serve you. What kind of life is this? You want more, Maki? Sorry. Nasanay lang. Na-miss Rachel, sorry. Hello! Dapat maging response natin, hindi lang tayo mabuhay. Ano sabi ni Pablo? Ang mamatayan ko yun, Corinthians 6. Ako man ay mamatay, mabuhay, If I live in Christ. If I die, I die. Kung mamatay ako, para kay Lord. Pakinabang.
Hello? Kasi uuwi na ako. Number 2. Bilisan na natin. Praise God. The empty tomb. Now, what signifies the empty tomb? So, ito po ay historical reality. Nung nakita ng mga sundalo, wala talaga. Hello? Hindi sila nananaginip. Hindi sila may hangover. Kundi wala talaga. Ang sabi ng Matthew chapter 27 to 62, verses 62 to 66, the tomb was secured by Roman guards, yet it could not hold him. Grabe, no? Tindi. Kinabukasan araw ng pamamahinga, pumunta sila, 60, muna tayo kapatid, 62. Basahin natin to. Pumunta ang mga namamahalang pari at ang mga pariseyo kay Pilato. Verse 63, sinabi nila, natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon. Sinabi niya, namumubuhay daw siyang muli pagtapos ng 3 araw. So, pumunta sila. Gusto nilang palabasing chismis lang yun. Di ba? Now, ano pong nangyari? Verse 63, kaya mabuti sigurong bantayan po ninyo ang kanyang libingan. Talagang hindi sila papayag na mabubuhay si Jesus. Siguro kung nabuhay, hindi nila palalabasin, papatayin din nila. Di ba? Matindi, no? Sa susunod na araw, dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Talagang direct attack po ito sa resurrection ni Jesus Christ. Hello? Sabi dito, kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa noong una pa. Alam din nila, verse 65, sumagot si Pilato sa kanila, may mga guwardiya kayo. Kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman nyo. Ayun na. Sige. Di ba? Kayo na. Gusto nyo yan. Hindi kayo na. Okay, ano pong nangyari? Verse 6. Kaya pumunta sila sa libingan at tinataka nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may magbukas. Grabe, may palatandaan pa. May seal pa talaga. At nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. Hello? But church, the resurrection was a real historical event, not a myth. May mga kalaban siyang nagbantay talaga doon. Pero ano po ang nangyari? Talagang ang tomb ay empty. Sa 3 araw, andyan pa yung verse, parang hindi napakita, Diba? Talagang pagdating po, yun yung binasa natin, Pagdating ng 3 araw, nabuhay si Jesus. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, paglaban mo yun. Paglaban mo, buhay ang Diyos. Hindi lang sa nabuhay siya noon, kundi buhay ang Diyos sa buhay mo. Amen? Application tayo. Hello? Now, letter B. Theological significance of the resurrection. Ano po ba yung kahalagahan ng pag-aaral o yung bakit mahalaga yung pagkamatay ni Kristo? Number 1, it is the proof of Christ's victory over sin and death. Sabihin mo nga, ito ay katunayan na si Kristo ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 9 to 10, we know that Christ being raised from the dead will never die again. Death no longer has dominion over him. Wow. Amen. Kaya nga mahalaga, sabi mo nga, kaya mahalaga na may Kristo ka at may Kristo ako. Kasi pag may Kristo tayo, we are the beneficiary of Christ's works. Hello? Dahil nagtagumpay na si Kristo, tagumpay na rin tayo sa kasalanan. Tagumpay na rin tayo sa kamatayan. Hello? Sino ba dito takot mamatay? Diba? Siguro, somehow, dahil ayaw natin na may maiwan tayo. Nag-aalala tayo sa mga may iwan natin. Pero kapatid, dapat ang kamatayan hindi na kinatatakutan. Sapagkat alam natin na pag tayo'y namatay, pupunta tayo sa kanyang tahanan. Palakpakan natin ang Panginoon. The resurrection confirms that Jesus' sacrifice was accepted by the Father. Nung binuhay siya, yung pagsasakripisyo niya sa cross, sabi nga po, ay pagtanggap ng Ama sa kanyang ginawa. Amen? Number 2, assurance of our justification
and salvation. Now, number 1, it is proof of Christ's victory. Number 2, ito po ay kasiguraduhan na ikaw ay pinawalang sala. Sabi mo nga, pinawalang sala. At niligtas. Alam niyo po, iba yung pinawalang sala. Pag sinabi po pinawalang sala, justified, ibig sabihin po, hindi na tayo dadaan sa trial. Because of Christ. Maunawaan talaga natin na walang parte ang tao pagdating sa kaligtasan niya. Hello? Kasi kung bibigyan natin ng parte ang tao, ito yung pinapangaral sa atin lagi, kung bibigyan natin ng parte ang tao sa kanyang sariling kaligtasan, isasama natin yung gawa. Wala namang ibang parte ang tao kundi gawa. May gagawin siya. Hello? Hindi po ang tao makapapasa. Sapagkat, sabi nga po sa word, alam naman natin, pag-aharap ka sa hukuman, kahit gaano karami ang ginawa mong kabutihan, pag nagkasala ka talaga, isang beses lang. Guilty or not guilty? Guilty. Hello? Diba? Kapag ka nangurakot tayo, kapag ka nagnakaw, pumatay, nagsinungaling, we are guilty. But because of Jesus Christ, sabi mo, you are justified. Hindi na tayo dadaan sa hukom. Hello? Hindi pwedeng dadaan tayo sa hukom kasi pag ginudge yung kahit ano pa man ang i-judge sa atin, hindi talaga papasa. Kaya nga hindi na tayo padadaanin doon. Anong sabi doon? Pinawalang sala. We are justified. Hello? Laya kagad. Pero hindi kulong. Hello? Ulitin ko, laya agad pero hindi kulong. Andiyan po ba tayo? Now, we are justified and saved. Sabi ng Romans chapter 4 verse 25, He was delivered over to death for our sin and was raised to life for our justification. Nabasa na natin kanina 1 Corinthians 15:17, without the resurrection, we would still be in our sins. 1 Corinthians 15:17. You know, the thing about Christ is, when we do really understand that Christ died for our sins, hindi mo nagugusto yung magkasala pa ulit. Amen, amen. Amen. Yun ang katotohanan. Kapag alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. Kapag alam mo, tayo ay niligtas na ng Panginoon, hindi na natin yayakapin pa ang kasalanan. Hello? Hello? Unless otherwise, tayo po yung sinasabi ng Hebrews, pakipunta ako sa Hebrews chapter 10, wala po din yun. Hebrews 10:26. Anong sabi ng Bible Church? Maintindihan po natin ito. Sabi ng Hebrews 10:26, after we received the knowledge of truth, sabi doon, for we, if we go on sinning deliberately, Tagalog, sapagkat kung sasadyain ba nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Hello? Sabi mo sa katabi mo, our God cannot be mocked. Hindi natin maluloko ang Diyos. Hindi natin kayang lokohin. Hello? Kaya salamat na lang sa kahabagan ng Panginoon. Hello, na siyang patuloy na nagbabago ng ating buhay from glory to glory. Palakpakan natin ng Diyos. Number 3. Now, the theological significance of resurrection is God promise of our future resurrection. Wow. Sabihin mo nga ikaw din. 1 Corinthians 15 verse 20 to 22. Kaya nga ang biblical term po dyan ay natutulog. Kasi pagdating ng panahon, gigising din. Sabi ng Bible, ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Verse 21, dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao, at dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Verse 22, sabi yan, sapagkat kung paano tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, gayon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. May requirements? Anong requirements sa kaugnayan kay Kristo? Hello? Ganyan po ba tayo? So, believers po ito.
Amen po ba? Now, the same power, ang sabi, ng awitin kanina, same power that crush the enemy, same power that lives in me. Diba? Same power po yan. Yung kapangyarihan na nangyari kay Kristo, mangyayari din sa atin. Yung pagbuhay. Hello! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi diyan, Romans chapter 8 verse 11, the same power that raised Jesus will raise believers. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga, quote-unquote, katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nanahan sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, church, maintindihan po natin na grabe yung kapangyarihan ng ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Number 3, it's the practical implication for believers today. Now, what we need to do? Ano yung kailangan natin gawin? Number 1, living in resurrection power. Sabi mo, kailangan nating mabuhay sa kapangyarihan na yun ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Sabi ni Pablo, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa Kanya, sa kamatayan niya. Hello? That called suffering. Kagaya ng sinasabi ko kanina po, introduction pa lang, naintindihan natin na gaano tayo kahandang sumunod kay Kristo. Because following Christ, serving Christ is not cheap. Sabi mo nga, hindi yun cheap. Eh kung cheap lang sumunod kay Kristo, di ang dami nang maliligtas. Ang dami nang sumunod. Hello? You know, may mga bagay talaga tayong i-give up. Mga nasa ng laman, pita ng laman. Hello? Sariling pagnanais. Hello? Mga kasalanan, kahalayan. Hello? Bisyo. Dapat sa bisyong totoo lang. Hello? Tapat at totoo. Walang motibo. Totoo. Hindi porket mabuti ang ginagawa natin ay katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Pwedeng nangangaral ako dito pero nagyayabang, nagpupunwari. Hello? Mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang motibo ng puso ng tao. Pwedeng nag-church tayo, nakiki-hallelujah, praise the Lord. Pero hindi tama ang ating motibo. Kaya sabihin mo, Romans chapter 6 verse 4, we are called to walk, sabihin mo po, in newness of life. Sabi ng Romans 6, kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo, at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo, the resurrection of Christ, it signifies sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Sabi mo, huwag mong intindihin yung bagong Pilipinas. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong intindihin yung bagong Pilipinas. Bagong? Ano yung bagong Pilipinas? Bagong mukha? Huwag mong intindihin yung bagong mukha. Sabi mo, intindihin mo yung bagong buhay natin kay Kristo. Palapakan natin si Lord. Mga kapatid, magsumikap tayo ayon sa kahabaan ng Diyos. Totoo po, hindi madali. Ang sarap-sarap kayang gumising ng tanghali. Mag-SA. Ba't ako magbibigay sa church? Magsasanglit na lang ako. Totoo. Hello? Kung karnan tayo mag-isip. Diba? Natikman ko pa yung yung kay Ramsey, yung prime steak. Beef Wellington. Yes. Hello? Dami-dami ko nang nabigay sa church. Alos naubos na yung laman ng bank account ko. Hello? Wala po akong bank. Napapasana. Hello? Alos naubos na. Nakapag-Beef Wellington na sana ako. Magkano lang yun? 4,000 lang. 15,000 lang. Di ba? Pwede ko nang i-date yung sarili ko makapag-unwind ako. Hello? Andiyan po ba tayo? Hindi madali. Ang puntos lang po natin dito, hindi madali. Mahirap. Pero kailangan nating pagsikapan. Hello?
Andiyan po ba tayo? Tinuturo yan ng Diyos. Baguhin ninyo ang inyong mga style. Sabi ng Ephesians chapter 4. Hello? Wag na kayo sa dati. Doon na kayo sa Espiritu ng Diyos. Hello? Kung patamad-tamad tayo mag-search, wag na. Hindi po mag-search, mag-church. Hello? Andiyan po ba tayo? Amen. Lapakan natin ng Panginoon. So, we need new life in Christ. Kaya sabi mo sa katabi mo, siguin mo ng medyo malakas. Baka nakakatulog na. Susulitin natin, kailangan gutom na gutom tayo bago matapos yung service para masarap ang kain. Sabi ko kay Pastora Tam, huwag lagyan ng kutsara at tinidor yung tab para nakakamay. Ewan ko kung ano. Meron na. May dahon, nakadahon. Praise God. Nakadahon. Yung gusto ko, palakpakan natin si Lord. Sige po, excited na ako. Bilisan natin to number 3. Conclusion agad. So, asa na ba? Sorry, Lord, sorry po, Lord. Nadala lang po, Lord, ng emosyon. Number 2, hope in the midst of suffering. Ayun naman pala. Hindi madali, pero may pag-asa. Palakpakan natin si Lord. Ang galing, no? Grabe yung outline na to. Ang galing, ha? Message talaga ni Lord. Alam ng Diyos na may hirap, kaya binigay niya tayo ng pag-asa. 1 Peter chapter 1 verse 3, ang sabi ng Biblia, He has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Mga kapatid, sabi doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ according to His great mercy. He has caused us to be born again. Sabi mo, born again ka na. Hindi yan religion. Sabi mo, hindi yan religion. Buhay yan. Diba? So, born again, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. So, anong puntos? No matter what we face. Sabi mo, ano man ang maging mukha mo? Sabi mo, no matter what we face, ano man ang maging mukha mo? Sabi mo, sige mo, sabi mo, ano man ang maging mukha mo? Masaya ka man? Malungkot ka man? Umiiyak ka man? Bagong gising ka man? Hello? Ano man ang maging mukha natin? Church, listen to this. The resurrection assure us of final victory. Sabi mo, ang ending mo, tagumpay ka. Umiyak ka man, tumawa ka man, masawi ka man, magwagi ka man, mawalan ka man, magkaroon ka man, at kung ano-ano man, ang ending mo, kapag na kay Kristo ka, tagumpay. Pumalakpak yung gusto nun, yung ayaw, diwag. Grabe. Praise God. Amen? Number 3. Yan na. Tapos na po. Last na to. Now, this is the practical implication, A new life with Christ, a hope in suffering, and number 3, an encouragement. Sabi mo nga encouragement. To do the mission of God. Sabi mo, para ipatuloy ang mission ng Diyos. Sabi mo, mission and evangelism. Sabi mo, hindi ka lang naligtas. Dahil wala lang. May mental block ako. Naligtas tayo dahil may gagawin tayo. Amen? The resurrection is the heart of the gospel. Acts chapter 1 verse 8. Pag binasa po natin yan, sige, basahin natin Acts chapter 1 verse 8. And He will give you the power to witness, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be the witnesses or my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo, may trabaho kang gagawin. Hello! Ang trabaho natin hindi lang umattend. Ang trabaho natin ay hindi lang magpaganda ng church. Hello! Ang trabaho natin ay hindi lamang magkantahan at magsayawan. Lahat ng yun ay magaganda at mabubuti para sa Diyos din. Pero isa sa puso ng gusto ng Diyos, sabi mo, kaluluwa. Amen? Soul. Sabi mo, soul. Magkaroon tayo ng burden sa mga taong mapapahamak. Sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Hello? Mahalin natin sila. Alam niyo po, wala po akong, baka meron, pero konti lang.
Nung college po ako, halos lahat ng nakausap ko po, nasyaran ko ng Word of God. Hello? Why? Because this is God's commandment or commission talaga para sa atin. Mag-share tayo, hindi nakausap ko na, nag-o-open na ng problema sa iyo yung tao. Alam ko, bigat na ako sa buhay ko. Talaga? Okay lang. Sabi, alis. Ano yun? Hello? Di ba? Ano man lang ba na? Alam mo, kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, ang sabi ng Biblia, come unto me, all of you of heavenly laden, and I will give you. Na kay Kristo ang kapahingahan. I'll pray for you. Can I pray for you? Ganun lang. Social papakinggan, di ba? Do you need a prayer? Hello? Di ba? Hindi yung naglalagak na ng mga problema, pagsubok, wala tayong pakialam. And hindi na nga nang ginawa ni Kristo. Hello? Di ba may pinagdadaanan, pre, ang kulit talaga ng anak ko habang nagpapala o nagtatrabaho. Pre, ang kulit talaga ng asawa ko. May problema ako sa pamilya. Ganun ba? May kilala ko. May magagawa siya. Kung ako, wala akong magagawa. Alam, may kilala ko, siya may magagawa. Sino yan? Si Jesus. Papanalangin kita. Manampalataya tayo. Hello? Tsaka ang solusyon, tsaka ang sagot sa lahat ng bagay. John 14:6. Kahit wala ng verse. Basta narinig mo, nasa Bible, pwede na yun. Hello? Mahalaga, makapag-ministry tayo. Not all the time we need to recite a verse. Yung marinig lang ng taong, alam mo kapatid, mahal ka ni Kristo. Sapat na yun. Naalala ko po yung isang sikat na, hindi po vlogger sikat na motivational speaker and a preacher, si Nick Vujicic. A man with no arms and legs. Andun na daw siya sa dulo ng buhay niya. Pag may nagsabi pa sa kanyang pangit siya at wala siyang kwenta, magpapakamatay na siya. Pero may na-encounter siya na sabi sa kanya, Nick, ang pogi mo. Nabuhayan siya ng loob. Hello? Niligtas siya ni Jesus. Hello? Nagpadala ang tao. Kaya ngayon, grabe na yung kanyang buhay. He is an author of many books. Diba? Sabi niya, wala akong kamay, wala akong arms, wala akong legs, pero masaya ako. Yung iba sa atin, kumpleto na yung katawan, malungkot pa rin. Nagre-reklamo pa. Hindi totoo. Tama? Yung tao wala ng kamay, wala ng paa, masaya daw. Pero yung sa atin, may ulam na, nagre-reklamo pa. Nakahiga, may matutulugan na, nagre-reklamo pa. Ba't pala nga po? Pero ano ba yun? Mission pala, tsaka ano. Sharean mo yun! Yes. Sharean natin, hello. The thing is, maraming tao, punong-puno na ng basura sa kanilang puso. Kaya masama ugali. Hindi mahal ng mama niya. Hindi, totoo. Alam niyo ng mga kabataan dito. Kaya, at sama ng ugali mo, hindi ka mahal ng mama mo, no? Kaya, hindi ka mahal ng papa mo, no? Pangit ko kabanding, Hindi, totoo, daming tao, kaya ang sama ng ugali, kasi may pinagdadaanan. At kailangan nila si Kristo sa kanilang buhay. Sabi mo sa katabi mo, sikuin mo, ikaw ang gagamitin. Sabi mo, yung mukhang yan, ang gagamitin. Palapakan natin ng Panginoon. Okay, Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Tapos na po tayo. Parang ang haba ng 30 minutes. Higit pa ako sa 30 minutes. So, we must proclaim that Jesus is alive. Sige po, Matthew 28, verse 18 to 20. Ano sabi? Go ye and preach the gospel. Sabi niya, hindi pa lang. Ano ba yan? Matthew 28, lumapit pala. And Jesus came to said to them, yes, tama ito nga yan. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has given unto me. Nakanino daw po? Nasa church? Nasa Bible school? Wala. Yung guts mo mag-preach ng Word of God, wala sa Bible school yan. Hello? Wala sa church. Wala kay pastor. Wala kay pastora. Yung authority natin sa pag-share ng Word of God, na kay Jesus ibinigay. Kung may Jesus ka, may authority tayo. Huwag lang yung walang Jesus kasi kulto yun. Mali yung ipapangaral. Hello? Sabi ng Bible, all authority is given to Jesus. Kaya ano sabi? Verse 19. Sabi doon, go therefore and make disciple of all
Mission. Kaya puntahan nyo ang lahat ng lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Tagasunod nino? Si Jesus. Wala, huwag na natin pag-usapan. Hello? Kung kaninong disciple niyan, kung sino nakapag-share, huwag na yan, hindi na masyado mahalaga yan. Hello? Kung kaninong Bible study yan, anong kailangan nasa puso natin? Gawin natin silang tagasunod ni Kristo, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. We need to be baptized in Jesus' name. Hello? And then ano po ang mangyayari kapag ginawa natin ang pag-share ng Word of God? Verse 20. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan nyo. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Wow. Lakas natin ng Diyos. Kapatid, kapag nangangaral ka ng salita ng Diyos, hindi ka iiwanan niya. Lagi-lagi ka niyang sasamahan. Amen? Alapakan niya natin ang Diyos sa tawagan ko ng ating worship team. Now, we must proclaim that Jesus is alive. Pwede bang sabihin natin na nakataas ang ating kamay? Sabihin natin, Jesus is alive! Malakas, Jesus is alive! Alam niyo po, nung nakarinig ako ng pangangaral about kay Kristo na dapat ipahayag na si Kristo, ako po ay elementary pa lang. Yung school po nun ay sa mabuhay pa. Sa dating school, sa unang church po natin. Elementary po, I think grade 6 or first year high school ako. Sabi ng pastor, ipangaral daw po si Jesus Christ. Alam niyo po, ginawa ko pagtapos ng araw na yon. Mula po ron kasi bahay namin sa phase 3. Ewan ko, may tama rin yung utak ko eh. Mula po ron sa school na yon hanggang sa baba, tumakbo ko ng napakabilis. Habang sumisigaw, "Ay, kayo ni Jesus!" Yun po ang ginawa ko. Totoo po. Totoo po yun. Kasi, ang lakas ng tibok ng puso ko eh. Kailangan magawa ko yun. Natatakot ako eh. Kasi actually natakot na ako nun. Sabi kasi ng pastor, sisingilin daw sa dugo. Kapag may nakita ka sa mata, may verse na nagsasabi nun eh. At hindi mo sinara ng word of God, sisingilin sa iyong kamay yung dugo ng tao na yun. Natakot ako ngayon. So, takbo ko, mahal kayo ni Jesus! Wala face eh. Medyo malayo po eh. Siguro mula rito hanggang Talipapa. Wala, Talipapa. Mahal kayo ni Jesus! Tapos hindi mawala sa isip ko yun. Sa jeep, sa tricycle, nakasakay ako. Pag may kasalubong, mahal ka ni Jesus! Diba? Kaya tuwa ako yung sa children natin dati, hindi na nakaka-attend eh. Yun, tinuruan ko yun. Sabi ko, sigaw mo dun sa mahal sila ni Jesus, yung bata. Ano pangalan yun? Sa yung bata. Mahal, sigaw din naman siya, mahal ka ni Jesus. The thing is, do it with love. Not out of fear, but do it. Now, syempre, medyo nag-mature na tayo ngayon, kahit konting edad lang naman yung tinandakot natin. Natutunan natin na, kung gawin natin na may pagmamahal kay Kristo. Amen, palakpakan natin na Panginoon. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 17 to 18, dito po tayo magtatapos. Siguro last verse. Sabi ng Bible, when I saw him, I fell at his feet, though dead. But he laid his right hand on me, saying, "Fear not, I am the first and last." Wow. What a comforting verse. Amen? Sabi doon, nung makita ko si Jesus po yan eh. Yung author ng kapatid, pakibalik. Napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Pinatong niya agad ang kanyang kamay. Ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan." Maybe you don't understand what's really happening now in your life. Pwedeng dumating ka sa mga panahon na hindi mo maiintindihan, hindi mo naiintindihan. Ako po ganun. Totoo po yan. Diba lalo na nung nagpasok po ako sa pag-aasawa, maraming bago ako mag-asawa, ang daming part sa buhay ko na hindi ko maintindihan bakit nangyari. Confused ako eh. Ba't nangyari? Ba't mangyayari? Yung mga nangyayari sa paligid. Pero, this verse talaga,
yung itong idea, yung concept ng verse na ito, it gives me hope and comfort. Na alam ko, this is just a middle. Because I know my ending. Hello? Sapagkat alam ko, dahil ang Diyos ay mahabagin, dahil ang Diyos ay malaki ang pag-ibig. Hello? Ando doon siya na gumagawa at gagawa sa buhay ko. Sa buhay naming family. Hello? You know, we should really put it in our heart that Jesus is the Alpha and the Omega. Sabi mo, fear not. Amen po ba? Sabi ng isang quotes or kanta, because He lives, because He lives, ano pa na, we can face tomorrow. Because He lives. Death has lost. All fear has gone. Diba? Hello? Because He lives. Basta nabuhay siya. I can face tomorrow. You know, death has lost its sting. The resurrection, not just a past event. Listen to this. This is very important. Akala kasi natin tapos na to eh. Hello? Hello? May kausap po ba ako? Again, resurrection is not just a past event. It is our present hope and a future certainty. Hello? Ito ay hindi lamang nakalipas na pangyayari. Ito ang ating kasalukuyang pag-asa at kasiguraduhan ng ating dulo. Ng ating kinabukasan. Sabi mo nga, He is our living hope. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayaw po natin ito,